Magandang araw! Handa na ba kayong matuto sa ating tatalakayin ngayon? Mabuti naman! Tara at atin ang simulan. Tayo ay maglalaro ngayon. Narito ang panuto. Sa larong ito, pipili ng estudyante sa klase na sasagot sa nakalaang tanong para sa kanya. Pipiliin lamang ang tamang sagot. Kung tama ang iyong sagot, ikaw ay pipili ng iyong magiging puntos at kung mali naman, ikaw ay bumawi na lamang sa susunod. Narito naman ang mga tropeyo na maaari ninyong makuha. Ang mga ito ay may iba't ibang katumbas na puntos. Ngayon, pipili ako ng grupo ng estudyante na unang maglalaro. Ito ay sina Angelica, Babylyn, Aurelio, Julian, Jonalyn at Rhea. Simulan natin ngayon kay Angelica. Ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin ng makata o manunulat nito. Ang sagot ni Angelica ay tula. Tama nga ba ang tula? Tignan natin. Magaling! Tama ang sagot ni Angelica, tula. Ang tula ay isang masining na anyo ng panitikan na kilala ito sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Nagpapahayag din ito ng damdamin at magandang kaisipan gamit ang mga maririkit na salita. Ito ay matalinghaga at kadalasang kinagamitan ng tayutay. Dahil tama ang iyong sagot, Angelica, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Pumili ka sa tatlo kung ano ang iyong nais. Ang nais ni Angelica ay tama. Yan, ikaw ay may 5 puntos, Angelica. Ngayon, dumako naman tayo kay Babylyn. Ito ay bilang ng pantig sa bawat taludtod at sa isang saknong. Ang sagot ni Babylyn ay sukat. Tama nga ba ang sukat? Tignan nga natin kung tama. Mahusay. Tama ang sagot ni Babylyn na sukat. Ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod. Sa tulang tradisyonal, ang mga madalas gamitin ay sukat na 12, 16, at 18. At ang di naman tradisyonal na tula ay walang isinaalang-alang na bilang ng pantig sa bawat taludtod. Tinatawag itong malayang taludturan. Narito naman ang halimbawa ng mga sukat. Narito ang kupla, aapatin, aanimin, pipituhin, wawaluhin, lalabing-animin, lalabing-waluhin, soneto, haiku, at tanaga. Yan. Meron akong halimbawa dito ng 12 pantig at 18 pantig. Dito muna tayo sa 12 pantig. Ang tulang ito ay hango sa pinamagatang ang bato ni Jose Corazon de Jesus. Ang batong tuntungan mo sa pagkadakila, batong tutulungan ka sa mapayapa. Talagang ganito sa palad ng lupa ay bali-baliktad lamang ang kawawa.
Narito naman ang halimbawa ng 18 pantig na hango sa tulang pinamagatang hantungan ng palad ni Panganiban. Minsay nakita ko ang isang bulaklak sa aking lagwerta. Sa siwang ng ulap ay mata ng birheng malamlam tumingin. Ang aking ginawa, puso'y idinungaw sa pinto ng dibdib. Saka ang bituin ay ikinaulayaw sa suyo ng halik, at nang itanong ko sa kanya ang aking mga panaginip, ay isinagot ako ang panaginip ko'y pag-ibig, pag-ibig. Yan. Sa tulang may sukat na 12 pantig ay may bahagyang pagtigil sa pagbasa sa bawat ika-6 na pantig. Samantalang sa 18 pantig ay sa ika-6 na pantig naman. Napansin nyo ba iyon? Yan. Ang bahagyang pagtigil na ito ay tinatawag na sesura. Ito naman ang lagi nating tatandaan. Ang mga tradisyonal na tula ay may sesura o bahagyang pagtigil sa pagbasa ng bawat taludtod. Sa mga tulang may sukat na 12, ang sesura ay bumabagsak sa ika-6 na pantig. Sa mga tulang 16 naman, ang sesura ay nasa ika-4 o ika-8 pantig. At para naman sa tulang 18 pantig, ang sesura ay nasa bawat ika-6 na pantig ng taludtod. Ayan, lagi nating tatandaan. Dahil tama ang sagot ni Babylin, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Pumili ka sa 3. Ano ang iyong nais? Tama, magaling o mahusay? Ang pinili ni Babylin ay mahusay. Yan, ikaw ay may trofeo na may katumbas na puntos. Ngayon, dumako naman tayo kay Aurelio. Ito ay pagkakatulad ng tunog ng huling salita sa bawat taludtod. Ang sagot ni Aurelio ay tugma. Tignan natin kung tama nga ang sagot niya. Magaling! Tama ang iyong sagot na tugma. Ang tugma ay pagkakatulad ng tunog ng huling salita. May tinatawag tayong tugmaang ganap at tugmaang karaniwan. Ang tugmaang ganap, magkakasing tunog ang huling salita sa bawat taludtod. Magkakatulad ang bigkas o uri ng diin at uri ng tuldik. Mayroon akong halimbawa ng tugmaang ganap. Ito ay hango sa tulang pinamagatang Punong Kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Wala na. Ang gabi ay lambong na luksa, panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon ni tao'y hindi matuwa. Napansin niyo ba sa aking halimbawa na magkakapareho ang bigkas at diin ng salita sa huli ng bawat taludtod? Napansin niyo ba yon? Luksa, mukha, pagkakahiga, matuwa. Meron naman tayong tinatawag na tugmaang karaniwan. Ang tugmaang karaniwan, pareho lamang ang tunog, ngunit hindi pareho ang diin sa mga dulong salita ng taludtod. Narito ang aking halimbawa na hango sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Kung siya mong ibigin na ako'y magdusa, langit na mataas, aking mababata. Ako'y minsan-minsang mapag-alala, isagi mo lang sa puso ni Laura. Ayan. Napansin niyo rin ba dito sa aking halimbawa na nasa tunog lamang pare-pareho pero hindi sa diin sa mga dulong salita ng taludtod? Dahil tama ang iyong sagot, Aurelio, ikaw ay mamili ng
iyong magiging puntos. Ang nais ni Aurelio ay mahusay. Yan. Ito ay may tropeyo na may katumbas na puntos. Ngayon, dumako naman tayo kay Julian. Ito ay pagkakaroon ng malalim na kaisipan. Nakapaloob dito ang mga talinghagang likha ng matalinong isipan, pagkukuro-kuro at guni-guni ng Makata. Ang sagot ni Julian ay makabuluhang diwa. Tignan natin kung tama nga ang kanyang sagot. Mahusay, Julian. Tama ang iyong sagot na makabuluhang diwa. Ang makabuluhang diwa, ito ang pinagkaiba ng tula sa isang karaniwang tugma. Sa mga linya nito, makikita ang mataas na kaisipan at nasa makabuluhang diwa ang mensahe ng isang tula. Hindi makikita sa dami ng taludtod o haba ng tula, kundi sa nilalaman ng makabuluhang diwa at mga talinghaga nito. Narito ang aking halimbawa. Pinamagatang Sising Alipin ni Tiburcio. Sinuntok ko ang langit, nagalit ang bathala, aking kinaing pilit ang sarili kong dila. Yan. Sa mga linya nito, makikita ang matayog na kaisipan at nasa makabuluhang diwa ang mensahe ng tula. Dahil tama ang iyong sagot, Julian, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Julian ay mahusay. Yan. Julian, ikaw ay may 3 puntos. Ngayon, punta naman tayo kay Jonalyn. Ito ay kagandahan at larawan ng kabuuan ng karikitang nakikita ng matalas na pananaw ng Makata. Gumagamit ng piling salita na nakagigising sa mayamang guni-guni ng mambabasa. Ang sagot ni Jonalyn ay karikitan. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Mahusay, Jonalyn. Karikitan ang tamang sagot. Narito ang halimbawa. Ito ang mga halimbawa ng karikitan. Maganda, marikit, mahirap, dukha o maralita. Nakalulungkot, makabagbag damdamin. Kuripot, may bulsa sa balat. Seryosohin, puso sa puso. Ayan, ay mga halimbawa ng karikitan. Kailangan ng tula na magtaglay ng marikit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan nila. Dahil tama ang iyong sagot, Jonalyn, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Jonalyn ay tama. Yan, ikaw ay may tropeyo na may katumbas na puntos. Sunod naman tayo kay Rhea. Ito ang sinasabing nakagaganda sa tula, ang pagkakapare-pareho nito sa huling pantig ng mga salita. Ang sagot ni Rhea ay tunog. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot na tunog. Mahusay, Rhea. Tama ang iyong sagot na tunog. Ang tunog ay nagiging kasangkapan din ng Makata upang makapaghatid ng isang madamdamin at matalinong karanasan sa kanyang tula. Narito ang halimbawa. Iyang kamay na sulak at nagpabulas sa bulto. Iyang kamay na kumatam at kuminis sa anggulo. Iyang kamay na naglapat, nagpako at nagmartilyo. Yan.
Napansin natin ang bawat tunog ng huling salita ay pare-pareho. Di ba mas maganda ang tulak kung pare-pareho ang tunog ng huling pantig ng salita sa hulihan? Dahil tama ang iyong sagot, Rhea, ikaw ay mamili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Rhea ay magaling. Ayan, Rhea, ikaw ay may 2 puntos. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang grupo na maglalaro. Sa pangalawang grupo na sina Christine, Paula, Ira, Abigail, Michael at John Ray. Simulan natin kay Christine. Ito ang nag-iisang tunog ng isang katinig na ginagamit sa magkakalapit na salita o pantig. Ang sagot ni Christine ay aliterasyon. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay, Christine. Tama ang iyong sagot na aliterasyon. Ito naman ang halimbawa ng aliterasyon. Ngayon, Christine, dahil tama ang iyong sagot, pumili ka ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Christine ay tama. Ayan, Christine, ikaw ay may tropeyong natanggap. Sunod naman si Paula. Ito ang pag-uulit ng tunog ng isang pantig sa alinmang bahagi ng salita. Ang sagot ni Paula ay asonansya. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay, Paula. Tama ang iyong sagot. Asonansya. Ito naman ang halimbawa. Ito ay hango sa tula na pinamagatang Ang Buhay ng Tao ni Jose Catinding. Dahil tama ang iyong sagot, Paula, ikaw ay mamili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Paula ay magaling. Ayan. Ikaw ay may tropeyo, Paula. Dumako naman tayo kay Ira. Ito ang pagkakahawig ng tunog ng salita at ang diwa nito. Ang sagot ni Ira ay onomatopeya. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Mahusay, Ira, tama ang iyong sagot na onomatopeya. Narito naman ang halimbawa ng onomatopeya. Ito ay pinamagatang harana ng kalikasan. Mapapansin natin dito ang tunog ng salita at ang diwa nito ay magkahawig. Dahil tama ang iyong sagot, Ira, ikaw ay mamili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Ira ay mahusay. Ayan. Ayan, Ira, ikaw ay may tropeyo na may katumbas na puntos. Sunod naman si Abigail. Higit na mabuti at mabisa kung ang mga salitang ito ay ihahayag sa iba't ibang uri ng talinghaga sa panulang Pilipino. Ang sagot ni Abigail ay talinghaga. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Tama ang kanyang sagot. Talinghaga. Narito sa talinghaga, pinakagamitin dito ang pagtutulad, pagsasatao at eksaherasyon. Narito ang halimbawa ng pagtutulad. Ito ay pinamagatang ang tula ni Jose Corazon de Jesus.
Ang tula ay parang bulaklak, may bango. May bulaklak na walang bango, walang tula. Ang tula ay parang pintura, may kulay. May pinturang walang kulay, walang tula. Ngayon, Abigail, tama ang iyong sagot, kaya ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Abigail ay magaling. Ayan, Abigail, ikaw ay may tropeyo na may katumbas na puntos. Dumako naman tayo kay Michael. Ito ay tumutukoy sa mga salitang kapag binanggit sa tula ay nagiiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. Ang sagot ni Michael ay larawang diwa. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Mahusay, Michael, tama ang iyong sagot na larawang diwa. Ngayon, narito naman ang halimbawa. May paambon-ambon, may tika-tikatik, na sinasabayan ng kulog at lintik. May unos at bagyong nakakatigadig, sa lalong payapat, matimping dibdib. Ayan, makikita naman natin sa tulang binabanggit, nagpapamalas nagiiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mambabasa. Dahil tama ang iyong sagot, Michael, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Michael ay magaling. Ayan. At ang panghuli naman natin ay si John Ray. Ito ang salitang kapag binanggit sa tula ay nagiiwan ng kahulugan sa isipan ng mambabasa. Ano kaya ito? Ang sagot ni John Ray ay simbolo. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot na simbolo. Mahusay, John Ray, tama ang iyong sagot na simbolo. Ang simbolo ay nagiiwan ng kahulugan sa isipan ng mambabasa. Narito ang halimbawa. Araw o liwanag, sumisimbolo ng pag-asa. Dilim o takip silim, sumisimbolo naman sa suliranin o kalungkutan. Krus, sumisimbolo sa relihiyon o pagtukoy sa Diyos. Sungay, sumisimbolo naman para sa demonyo. Rizal, sumisimbolo para sa karunungan. At dahil tama ang iyong sagot dyan, Ray, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni John Ray ay tama. Yan, John Ray, ikaw ay may tropeyong natanggap. Dumako naman tayo sa pangatlong grupo. Ito ay sina Joshua, Roniel, Ferdinand, Wenz, Julian, at Jonalyn. Unahin natin si Joshua. Isang tula na isinusulat ng walang sinusunod na patakaran kundi ang anumang naisin ng sumulat. Ang sagot ni Joshua ay malayang taludturan. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay, Joshua, tama ang iyong sagot na malayang taludturan. Ang malayang taludturan ay anyo ng tula na ipinakilala ni Alejandro G. Abadilla. Ayon sa kanya, maaring makalikha ng tula na walang sukat at walang tugma. Ngunit dapat mananatili pa rin ang paggamit ng matatalinghagang pahayag na ipinakilala niya sa kanyang tulang Ako ang Daigdig. Yan. Dahil tama ang iyong sagot, Joshua, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Joshua ay mahusay.
Yan, ikaw Joshua ay may natanggap na tropeo na may katumbas na puntos. Dumako naman tayo kay Roniel. Handa na ba si Roniel? Mabuti naman. Ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalalim na kahulugan. Ang sagot ni Roniel ay tradisyonal na tula. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay Roniel, tama ang iyong sagot na tradisyonal na tula. Ang dalawang anyo ay maiintindihan na sa tawag pa lamang dito. Ang anyo na tula na may sukat na walang tugma at walang sukat na may tugma. Dahil tama ang iyong sagot Roniel, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Roniel ay magaling. Ayan Roniel, ikaw ay may tropeo na natanggap. Sunod naman natin ay si Ferdinand. Isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 3 taludtod kada saknong, at may isahang tugma. Ang sagot ni Ferdinand ay Jonah. Tama kaya? Magaling, Ferdinand, tama ang iyong sagot. Ito rin ay awit pangkasal na inaawit ng mga katutubo kapag ang kanilang kanayon o katribo ay kinakasal sa kanilang iniibig. Dahil tama ang iyong sagot, Ferdinand, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Ferdinand ay mahusay. Ayan, Ferdinand, ikaw ay may natanggap na tropeo. Sunod naman natin ay si Wenz. Isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 7 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada saknong na may isahang tugmaan. Ang sagot ni Wenz ay tanaga. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay Wenz, tama ang iyong sagot na tanaga. Itinuturing din itong malayang tula at sagana sa talinghaga. Dahil tama ang iyong sagot Wenz, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Wenz ay magaling. Ayan Wenz, ikaw ay may tropeo na natanggap. Sunod naman natin ay si Julian. Isang katutubong anyo ng tula na binubuo ng 8 pantig kada taludtod, 4 na taludtod kada saknong, at may isahang tugma. Ang sagot ni Julian ay dalit. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Mahusay Julian, tama ang iyong sagot na dalit. Ang dalit ay awitin din tungkol sa anito. Sa ngayon, ito ay awit na pangrelihiyon. Sa makatuwid, 7 lahat ang anyo ng tula. Ang 3 ay special dahil ang mga ito ay nabibilang sa katutubong uri ng mga tula. Isang katibayan na di pa isinisilang si Francisco Balagtas o kung sino mang sikat at bihasa sa larangan ng ganitong panitikan ay mayaman na tayong mga Pilipino sa pagkamalikhain lalo na sa pagbuo ng mga tula. Dahil tama ang iyong sagot Julian, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Julian ay mahusay. Ayan, Julian, ikaw ay may tropeyong natanggap. Sunod naman natin ay si Jonalyn.
Mga kasabihan o kawikaan na nagbibigay ng magandang aral at gabay sa pamumuhay, sa asal at sa pakikipagkapwa. Ang sagot ni Jonalyn ay salawikain. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot na salawikain. Mahusay, Jonalyn, tama ang iyong sagot na salawikain. Ang salawikain, kadalasan ito ay ginagawa sa patulang pamamaraan para madali itong maalala. Narito ang halimbawa. Dahil tama ang iyong sagot, Jonalyn, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Jonalyn ay magaling. Yan, Jonalyn, ikaw ay may tropeyong natanggap. Sunod naman natin ay sa panghuling grupo. Ito ay sina Christine at Aurelio. Simulan natin kay Christine. Isang uri ng tula o awit na para sa mga bata. Ito'y ginagamit ng kanilang mga magulang upang libangin sila at bigyan ng aral. Ang sagot ni Christine ay uyayi. Tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Mahusay. Mahusay, Christine. Tama ang iyong sagot na uyayi. Ang uyayi, kadalasan itong ginagamit upang magpatulog ng kanilang mga sanggol. Narito naman ang halimbawa ng uyayi. Ang ili-ili tulog anay, ito ay isang kantang galing sa mga Bisaya tungkol mismo sa pagpapatulog ng ina sa kanyang anak. Dahil tama ang iyong sagot, Christine, ikaw ay pumili ng iyong magiging puntos. Ang napili ni Christine ay tama. Ayan, Christine, ikaw ay may tropeyong tanggap. Dumako naman tayo kay Aurelio. Ito ay may sukat na 7 pantig sa bawat taludtod, maliban sa unang taludtod na maaaring higit o kulang sa 7 pantig. Likha ito ng mga mangyan. Ang sagot ni Aurelio ay ambahan. Tama kaya ang kanyang sagot? Tignan natin. Mahusay, Aurelio, tama ang iyong sagot. Ang ambahan ay isang sinaunang tula ng mga katutubo natin na nilikha ng mga mangyan. Ito rin ay awitin ng mga taong gubat ng mga mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Dahil tama ang iyong sagot, Aurelio, ikaw ay pumili ng magiging puntos. Ang napili ni Aurelio ay magaling. Ayan, Aurelio, ikaw ay may tropeyo. Dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa. Pagbati sa maraming